Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay MetaMask kung saan sila po ay nagdagdag ng kanilang ng isang bagong feature. Yan para mas mapatibay yung kanilang security system. Pero ang tanong ay sapat nga ba ito? Yan, para maprotektahan yung kanilang mga users, lalong-lalo na sa mga hackers dyan. Kasi ayan, talamak na po ang mga hackers, yan, mga hacking incidents ngayon. Talagang maski kilalang isang platform yan ay talagang nagagawa nilang i-hack. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sino po ba sa inyo ang gumagamit ng MetaMask dyan? Isa po ako sa mga gumagamit ng MetaMask. Ayan, MetaMask has partnered with Blockade to introduce a new security feature aiming to save billions in users' funds from theft. Ayan, nakipag-partner daw po sila dito kay Blockade at ang kanilang layunin dito ay para mapatibay yung kanilang security systems. Ayan, para matulungan or mailigtas yung kanilang billions of users. Ayan, or napakaraming mga users. Ayan, na bilyon yung kanilang mga asset dito. Ayan, ayan nga, para maprotektahan sila sa mga magnanakaw, yung mga hackers diyan. Ayan, the feature offering privacy-preserving security alerts is currently opt-in, but MetaMask plans to make it default by March 2024. There is a need for better Web3 security infrastructure. However, the effectiveness of the MetaMask feature can be judged after full user adoption. Ayan na nga. Totoo po yan. Hindi po natin masasabi kung talagang epektibo yung kanilang security system kung hindi pa natin ito hindi pa nasusubukan. Ayan, hindi nasusubukan ng maraming mga users. Ayan. Isa po ako, gaya ng sinabi ko kanina, isa po ako na sa mga gumagamit dito kay MetaMask. Pero yan, so far ay wala naman po akong nararanasan na hindi maganda. Ayan, sa paggamit nito. Ayan, MetaMask has introduced a new security feature by partnering with the Web3 security firm Blockade. The firm estimates that this feature will save billions in users' funds from being stolen. Ayan, with self-custody, there is a greater responsibility for the users as they need to be mindful before signing every transaction. Malicious actors have often utilized the sophistication of self-custody services to trick users into signing transactions to steal users fund. Ayan, natatandaan ko po meron pong isang bilyonaryo na nahack po yung kanyang napakalaking digital asset dito kay MetaMask. Pero yung nangyari po ay na-download po niya yung peke na application. Ayan, peke na application ni MetaMask, kaya diyan po siya nag-login at diyan po nakuha yung kanyang mga private keys. Yan, yung kanyang private keys, kaya nagawang i-access ng hacker yung kanyang account at yan, kinuha po lahat ng kanyang mga asset. Ayan, MetaMask aims to offer security while providing privacy. According to Nairametrics, MetaMask and Blockade launched opt-in privacy-preserving security alerts in the MetaMask extension. The security feature will also roll out for mobile app users in November. Currently, the users can opt in for the feature in the web extension under the experimental setting. However, MetaMask wants to make it a default feature by March 2024. Ayan. May implement na po ito sa buwan ng Marso dito po sa paparating na sunod na taong 2024. Ayan, experimental. Ayan, privacy, makikita po natin yan dito sa settings under experimental. Ayan, privacy enable security alerts. Ayan, OpenSea plus Blockade beta.
Ayan, previously in February, MetaMask introduced a similar security feature for phishing detection. However, users had to compromise their privacy as the feature required access to their IP addresses. Hence, it received community criticism. But with the latest security feature, MetaMask claims the user's privacy would not take a backseat. Dan Finlay, the co-founder of MetaMask, said, "With these native privacy-preserving security alerts, MetaMask is not only enhancing user safety but also setting a new standard for privacy-preserving security in the Web3 ecosystem. Privacy is a core value of Web3 and should not be sacrificed to improve usability. Instead, it should be a guiding principle in the development of solutions to improve the space." Yan ang sabi po ni ng co-founder ng MetaMask na si Dan Finlay. Ayan, talagang maganda po at talagang tinututukan ngayon ng MetaMask yung kanilang security system. Ayan, in March 2023, BN Crypto reported citing a survey that 1 in 3 Americans have victims of crypto thief. On average, the survey participants lost $97,583 worth of crypto. Yan daw po yung average. Yan sa kada isang tao. Yan na isang investor na ang nawawala sa kanilang asset, crypto asset. Ang laki po, almost 100k. Ayan, tumaas yung mga nagiging biktima ng crypto thief. Ayan, kasi base po yan sa survey na isinagawa ng BN Crypto. Ayan, moreover, Blockade said that daily, approximately 5,000 new decentralized applications are launched. Shockingly, the firm revealed that 10% of these dApps are malicious. Ayan, dami pong mga decentralized applications dyan na lumalabas kada araw. Sabi ni Blockade, umaabot po ito ng 5,000. Kaya yan, ang dami. Pero 10% ng mga ito ay mga malicious or kagagawan ng mga hackers na ang kanilang layunin ay nakawin yung digital assets ng kanilang mga biktima. Hence, proper Web3 security infrastructure is the need of the hour. However, the effectiveness of the MetaMask security feature could be better judged after its full-fledged user adoption. Do you have anything to say about MetaMask security feature or anything else? Ayan. Yan po ang tungkol sa update po ng MetaMask. Para po ito sa mga gumagamit ng MetaMask dyan. Ayan, maganda po ang kanilang update na ito kasi meron silang ilalabas na bagong security feature. Kaya para hindi po tayo basta-basta ma-hack. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.